Okay, bago pa po may nagsuggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if na-finalize na po. Nais patutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga posibleng maging epekto pa sa Pilipinas ng nagaganap na gulo sa Middle East. Partikular na gustong pabantayan ng Pangulo ang mga naging pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ang pangunahing mandato ng pinabubuong crisis committee ng Pangulo. Of course, kapag ka po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalong-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi na idinetalye pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung sino-sino ang bubuo sa komite. Ang tanging sinabi lang ni Jose Castro ay isinasapinal na ito ni PBBM. Una ring ipinanukala ng ilang mambabatas ang pagbubuo ng isang Crisis Management Committee na tutugon sa problemang idinulot ng Middle East conflict. Naninindigan naman ng Malacanang na walang krisis sa ngayon sa supply ng langis. At ayon kay Jose Castro, gumagawa na ng paraan ng pamahalaan upang manatiling matatag ang oil supply sa bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Yagarin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Sa bagong vlog ni Pangulong Marcos, sinabi niya na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaang Pilipinas sa mga kalapit na bansa para sa alternatibong mapagkukunan ng langis. Kabilang na sa mga kinakausap ay ang bansang China. Tungkol naman sa supply ng langis, nakikipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner gaya ng India. Ngunit sinasama na natin lahat ng mga iba at inalapitan ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.